nga akong magandang design nga na pwede nga gawing bahay ng mga bibi ko. Kaya naman agad-agad ako nagpatulong kay Mang Ray para nga magawa yun. Akala ko nga hindi nga magagaya nila Mang Ray yun, pero nagulat nga ako sa resulta. Good morning mga bibe! Nakatulog kaya kayo ng mahimbing? Kasi ako hindi ako nakatulog na mahimbing kasi kahapon, kagabi pala talagang busy nga ako sa pag-iisip kung ano bang gagawin ko sa mga bibi ko na to, kung isasama ko ba sila sa mga sisiw ko sa mansyon nila or gagawin ko sila ng panibagong mansyon. So bigla ko nga naisip na imbis nga na isama nga natin itong mga bibi nga natin doon sa mga sisiw ko sa mansyon nila, kasi nga sa mga sisiw ko yung mansyon na yun, gagawan na lang natin or papagawan na nga lang natin sila ng bago nga nilang mansyon. So itong mga bibi nga na to, syempre hindi sila pwede magsama-sama ng mga sisi ko, kaya naman papagawa natin sila ng bagong bahay. Ayan, so naghahanap na nga ako dito sa Google kung ano nga pwede nating design na ipagawa sa bahay. At ito nga yung mga nakita ko. Ayan, so ito yung una ko nga na nakita. Itong parang ganitong bahay nga na talaga sobra ako nagandahan. Kasi kung may kita nyo, ayan o, may swimming pool sa loob. Tapos ito pa. Ayan, marami pa ako nakita. Kaya pinagsisave ko na lang itong mga to. Ito, mga nakita ko yan. Tapos, sa paghahanap ko nga, meron ako dito nakita na talaga sobrang nagandahan ako. Ayan, ito. Hindi pala to. Ayan, ito. Nakita ko talaga to. Talaga sobra ako nagandahan dito sa bahay nga ng mga bibi na to. Kasi tignan nyo. Di ba may maliit na bahay, tapos parang meron silang mini bakuran. So, bagay na bagay ito sa mga maliliit nga natin na bibi. So, siguro ito na nga lang ipapagawa nga natin. At syempre, sino pa bang gagawa nitong bahay nga nitong mga bibi ko kundi si Mang Ray nga. Kaya naman tatawagan na natin si Mang Ray. So, tara! Ayun, Mang Ray, meron na naman tayong mission. Meron na naman tayong project. Parada muna kayo dito. Dito, yan. Parada muna kayo dito, Mang Ray. Ayan. Meron na naman tayong Mang Ray na gagawing napakalaking project para sa mga binigay sa aking bibe. Nakita niyo na po ba yung mga bibe ko? Hindi pa. Papakita ko muna sa inyo yung mga bibe. Ito, Mang Ray, oh. Ito yung mga bibe. Yan, may hula na ba kayo kung anong gagawin natin sa kanya? Ba't ko kayo pinatawag? Wala pa. Ang gagawin natin, Mang Ray, papagawan ulit natin sila ng mansyon. Yung mga bibe, meron ka na namang meron ka na namang project. At ito yung design, Mang Ray, oh. Ayan, ito yung design ng magiging mansyon ng mga sisiw ko. Kaya ba yan, Mang Ray? Kaya. Kaya naman. Yes! So, kakaroon na ng mansyon ulit yung mga bibi ko. Ito, Mang Ray, ha. Yan yung design niya. Ayan, kaya naman po. Kaya. Yan, kaya na nga ni Mang Ray. Kaya naman hinihintay natin. Gawin na nga natin yung mansyon nga nila. Actually, hindi pala ako. Sila Mang Ray. Kaya naman bibili sila ng materyales. At nung na-explain ko na nga lahat kay Mang Ray at okay na nga, agad-agad na nga silang umalis para pumunta at bumili nga ng mga materyales. May mga hawak nga na listahan nga si Mang Ray at ito nga yung mga gamit daw na kailangan niya daw bilhin para nga magawa nga daw yung bahay nga daw ng mga bibi natin. Pinakita niya nga lang yung papel doon sa mga tao nga dito sa pinagbibilhan nga nila ng materyales at talagang inesikaso na nga agad nila yung mga kailangan ni Mang Ray. Kasama nga ni Mang Ray na gagawa nga ng bahay nga ng mga bibi ko nga ito nga kapatid niya, kaya naman tinahog niya na to agad kasi may tricycle nga yung kapatid nga ni Mang Ray. Sinakay na nga agad-agad dito nga sa tricycle lahat nga na nabili nga nila Mang Ray nga ng materyales para nga maiuwi na nga agad. Kaya naman nung okay na nga si Mang Ray at nabili niya na nga lahat nga ng materyales para nga magawa nga yung bahay ng mga sisiw ko, umalis na rin nga sila agad. At matapos nga ang 30 minutes nga pamimili nga nila Mang Ray ng materyales, sa wakas nandito na rin sila sa bahay. Agad-agad na nga rin nila dito binabangay mga kailangan nga nila para nga maumpisahan na nga agad nila at hindi na nga kami abutin ng gabi. Uumpisahan na nga sana nga nila Mang Ray yung paggawa nga ng bahay nga ng mga bibi ko, pero pinakita ko nga muna sa kanila nga itong paggagayahan nga nilang design. Kaya naman nung nakita nga nila Mang Ray, talaga pinag-aralan nga nila at hindi na nga sila nagpatumpik-tumpik at inumpisahan na nga nila itong paggawa nga ng bahay nga ng mga bibi natin. Parang nung nakaraang araw nga gumagawa nga lang kami ng mansyon nga ng mga sisiw ko, pero ngayong araw nga gagawa naman kami ng mansyon ng mga bibi ko. Sobrang aga nga namin pinagplanuhan at ginawa nga itong bahay nga ng mga bibi ko nga, kaya sana talaga hindi nga kami abutin nga ng gabi. Pero mukhang nga hindi nga kami abutin dito ng gabi kasi sila Mang Ray nga talaga sobrang bilis na nga nilang gumawa. At maya-maya nga lang nagawa na nga nila Mang Ray itong ang papag or ito yung pinakalabas nga ng bahay nga ng mga bibi ko nga. Para nga mas maayos nga nila Mang Ray nga yung gawa nila, agad-agad nga ako nagpa-print nga nung design nga na pinakita ko sa kanila para talaga maganda nga yung magawa nila Mang Ray. Ito nga kasi yung pinakita ko ang design nga kila Mang Ray na gusto ko nga mangyari nga sa bahay nga ng mga sisiw ko. Kaya naman nung napaprint ko na nga itong design nga na gusto ko nga mangyari nga sa bahay ng mga sisiw ko, agad-agad ko na nga rin ito binigay kila Mang Ray. Hindi ko na
naman nga sinabi kay Mang Ray na gayahin nga talaga nila yung pinaka nasa picture. Sinabi ko nga lang sa kanila parang gawin lang nilang inspiration. Kaya naman nung nagawa na nga yung pinaka papagana talagang pagtatayuan nga ng bahay ng mga bibi ko, sinukat na nga nila kung gaano nga kalaki yung bahay nga na gagawin nila sa gitna. Pinag-aaralan na nga lang nila Mang Ray kung paano nga yung gagawin nga doon sa itatayo nga nilang bahay para nga mabilis na nga sila at matapos na agad nila. At talagang maya-maya nga lang napag-usapan na nga agad nilang magkapatid na talagang tinuloy na nga nila yung paggawa nga ng bahay nga dito sa gitna. At habang may ginagawa nga sila Mang Ray, nandito nga ako sa gilid na talagang excited na nga ako na magawa nga tong bahay nga ng mga bibi ko. Gumagawa na nga sila Mang Ray nga dito na magiging pader nga nitong bahay nga ng mga bibi ko nga dito sa gitna. At talagang sinisigurado nga ni Mang Ray nga dito na talagang matibay nga tong pinakapader nga nitong bahay nga ng mga bibi ko. Na kahit magbugbugan nga yung mga bibi ko nga dito sa loob nga ng bahay nga nila, hindi nga masisira nga tong ginagawa sa kanilang bahay. Unti-unti na nga nagagawa nga nila Mang Ray itong ang haligi nga nitong bahay nga na itatayo nga nila sa gitna. Ito pa nga lang yung nalalagay dito pero talagang sobrang excited ko na nga dito at nakikita ko na agad yung kakalabasan. At dahil medyo mainit nga sa mga oras na to kasi tanghalin tapat nga, kaya nagpabili nga muna ako ng soft drinks para kami maiinom nga tong sila Mang Ray. Para nga mas lalo nga ganahan nga sila Mang Ray at talaga mas maaga nga matapos nga tong bahay nga ng mga bibi ko. At nung natapos na nga nila Mang Ray magawa nga yung haligi nga nitong bahay nga ng mga bibi ko, sinunod nga naman nila yung paggawa nga ng kisame. Unti-unti na nga talaga nabubuo nga tong bahay nga ng mga bibi ko at habang gumagawa nga dito sila Mang Ray, talagang todo nood nga ng mga sisiw ko. Nagulat nga ako dito kasi may mga sisiw ako na nakikita na nakasilip nga dito sa pinakabintana nga nila. Akala nga siguro na mga sisiw ko na para nga sa kanila nga itong pinapagawa ko nga kay Mang Ray at hindi nga nila alam na meron na nga silang bagong kapitbahay. Kaya sorry muna kay mga sisiw, sa susunod ko na nga kayo gagawan pa ng pagkakalibangan nyo nga. Ang unang plano ko nga talaga dito nga ay pagsasamahin ko nga talaga yung mga bibi ko nga doon sa mansyon nga ng mga sisiw ko. Pero marami nga nagko-comment at sabi nga nila nagawan ko daw sila ng hiwalay na bahay nga itong mga bibi ko. At dahil lagi nga kayo nakasubaybay nga sa sisiw serye ko, ayan nga pinagbigyan ko nga kayo talaga, nagpagawa ko ng another na bahay para nga sa mga bibi ko. Kaya hindi na nga malulungkot nga itong mga sisiw ko kasi meron na nga silang bagong ang kapitbahay. At nung nakita ko na nga sila Mang Ray na kinakabit na nga nila to sa gilid nga ng bahay nga nitong mga bibi ko, talagang lalo akong na-excite. Mas lalo na nga kasi nagmukhang bahay nga nung nakabit nga to nila Mang Ray at binutasa pa nga ni Mang Ray dito sa gitna para daw magkaroon nga ng bintana tong bahay nga ng mga bibi ko. Mukhang pagmumukhain nga ni Mang Ray nga tong bahay nga ng bibi ko na katulad nga dun sa mga bahay ng mga taga-Amerika. Ganito nga kasi kadalasan na nakikita ko nga na design ng mga bahay sa Amerika, yung may bintana sa gitna. At nung naayos na nga nila Mang Ray nga ang kisame, agad-agad nga rin silang umalis nga dito para nga bumili nga ng pawid. Nirequest ko nga kasi kay Mang Ray na wag na nga gawing ang plywood nga yung magiging bubungan ng bahay nga ng mga bibi ko. Gusto ko nga yung pawid, yung para sa probinsya. Tinanong ko nga muna kay Mang Ray kung pwede nga yun at sabi niya naman daw pwede. Kaya naman agad-agad nga silang bumili nga nitong pawid. Bumili na nga ng marami nga sila Mang Ray para kung sakali nga nakulangin talagang hindi na nga sila babalik ulit nga dito. Excited na nga ako sa kakalabasan nga ng bahay nga ng mga bibi ko kasi ngayon lang ako makikita ng ganito nga kalit na bahay tapos pawid pa yung bubong. At agad-agad na nga rin nakauwi nga dito sila Mang Ray at binaba na nga nila lahat nga ng binili nga nilang pawid para maikabit na nga dito sa bubungan ng bahay ng mga bibi ko. Sinusukat na nga ni Mang Ray nga itong bubungan ng bahay ng mga bibi ko para nga malaman niya nga kung gaano nga kahaba yung ilalagay niya nga pawid. At buti na nga lang talaga sabi ni Mang Ray na naisip ko nga daw na pawid na nga lang daw ilagay ko dito kasi daw talaga magmumukha daw tong maganda. Unti-unti pa lang nalalagay nga tong pawid na to, nakikita ko na nga agad yung itsura nga ng kubo nga namin sa probinsya. Malapit-lapit na nga talaga matapos nga tong bahay nga ng mga bibi ko, kaya talaga excited na nga ako na ilipat nga sila dito. Itong mga nakarang araw nga kasi ito na lang talaga yung kasiyahan ko na pagawan nga tong mga alaga ko nga ng kung ano-ano. Baka sa susunod may magbigay nga ng kalabaw sa akin tapos pagawan ko rin nga ng mansyon. Kaya ako nagbabalak-balak nga kayo na bigyan nga ako ng kalabaw, wag nyo na nga subukan kasi baka hindi ko kakayanin pagpapagawa nga ng mansyon. Na-expect ko na nga tuloy sa mga oras na to na kapag may nagbigay nga sa akin ng kalabaw, gano'n kaya kalaking mansyon yung papagawa ko dun. At bumalik na nga tayo dito. Ito na nga unti-unti na nga natatapos ni Mang Ray at nandito na nga siya sa pinakapintuan. So ito na nga mga kapudyan. So finally, ito na nga yung natatapos nga sa bahay nga ng mga bibi nga natin. Ayun, kung makikita nyo, napakaganda. Para talaga siyang bahay sa probinsya yung style niya. At kung ano yung pinagawa nga natin kay Mang Ray, ayan, ito, kung ano nga yung pinagawa nga natin na ganito, talaga nagaya nga nila, mas maganda pa. Ayan, no?
Wow! So excited na ako matapos dito kasi marami pang gagawin nga dito. At excited na rin akong lumipat dito yung mga bibi ko. Ayan, ganda. At nung natapos na nga ni Mang Ray yung pinakabahay, sunod naman niya ginawa itong ang pinakabakuran nga nitong bahay ng mga bibi ko. At habang kinakabit nga nila Mang Ray yung pinakabakuran nga nitong bahay nga ng mga bibi ko, talaga mas lalo kong namangha. Mas lalo nga kasi talaga siyang gumanda, talaga nagmukha nga siyang bahay nga ng mga tao kasi tignan nyo para siyang kubo sa probinsya. At nung natapos na kasi Mang Ray, agad-agad ko na nga itong winalistahan para nga malagyan pa nga ng mga decoration kasi meron pa nga kami ditong ilalagay para nga mas lalong gumanda. Kaya naman nung nawalisan ko na nga siya, sunod naman nga namin inilagay ito nga mga fake grass. Ito nga yung mga fake grass nga na natira nga doon sa ginawa nga natin playground nga ng mga sisiw ko. Kaya naman dito ko na nga lang siya nilagay. Talaga na mas lalong naging maganda. Hindi pa nga dito natatapos nga yung pagpapaganda nga natin dito sa bahay nga ng mga bibi ko at nilagyan ko pa nga sila nitong mga habang bulaklak para talaga magmukha siyang pamprobinsya. At talaga naman mas lalo nga ako natutuwa dito kasi mukha nga pan-display nga sa museum nga itong ginagawa nga namin. Tsak na tsak nga ako na matutuwa nga dito yung mga bibi ko kasi tignan nyo may malawak nga silang bakuran na pwede silang magtakbo-takbuhan. At nung natapos na nga, ito na nga kinalabasan nga ng bahay ng mga bibi ko. At abangan nyo nga sa susunod nga na video yung paglipat nga ng mga bibi ko nga dito sa bago nilang bahay.